Hello guys, magandang araw. Ngayon nga pala tayo ang magdadrive ng bangka papunta sa offshore. So ito ang unang beses ko dito sa Lake Victoria na ako mismo magdadrive ng bangka. Siyempre una sa checklist, tatanungin natin yung location ng ating pupuntahan. Ito yung nakakarating kami ng ligtas. So ngayon ang gagawin natin dito sa mga cages, magtitingin tayo ng DO readings. So, bakit tinitingnan yung DO readings, yung DO levels? May magagawa ba tayo sa mga fish cages? Lalo na open area ito. May magagawa ba tayo pag mababa yung DO? So, pag-aralan natin yan. Sa mga ganitong kalalaking area, hindi natin kontrolado ang DO. Pero sa early detection, pwede tayong makapag-provide ng life support sa ating mga alaga, or pwede din nating malaman kung dapat bang bawasan yung kanilang feeding rate o worst case scenario, kailangan na nating mag-force harvest. So ito yung DO level, milligram per liter or ppm, tapos yung temperature. The acronym DO stands for dissolved oxygen. Ito ay yung amount ng oxygen physically dissolved in the water. Ito yung mga hangin na natrap sa water molecules na ginagamit naman ng aquatic organisms tulad ng tilapia para makahinga sa ilalim ng tubig. DO level kasi dapat not less than 5 ppm para mag-survive yung ating mga alagang isda, or it is the bottleneck. Minsan bumababa yan ng 4, so we need to add life support. So hinihintay natin sila. Pagkatapos nila, alis na naman tayo. So ngayon pupunta tayo sa pinakamalayong cave. Hey man, Steve! Hey man! Hello guys, so narito na kami sa huling cages for DO reading. Yan, so kung mapapansin nyo, lang kalupa-lupa yan. Kaso ayan yung pinakamalaking island dito sa bandang Kenya, Pangano. And then doon kami galing, in the other island, around 30 to 1 hour, 30 minutes to 1 hour from here. So layo ano. Sipin nyo yan, oh, napakalawak, 6%. Oh. I think we've traveled around 10 to 15 kilometers para maabot tong last beach na to. So ganyang kalawak yung sakop ng lugar na to. Pabalik na kami sa harvesting barge at kakain na kami. So yun lang, kita nyo yung tinanggalin na namin, napakalayo.